Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pre-show shoutout ulit tayo. Alas 10 yung main content, 'di ba? Kasi i-discuss ko yung original na request sa akin yung kay Sir J Costura yung about sa third eye. Pero shoutout muna tayo ngayon. Shoutout Sir Alden Pareha. Kaka-comment ko lang dito kay Sir Alden Pareha. Sabi ganun niya kasi sa akin, wala kang magawa sa buhay bungo. Naghahanap buhay yung tao ng maayos. Ito yung sa video ni Sardonsky, no? Di tulad sa'yo, kumita ka sa vlog sa pangingialam ng ibang tao. Inggit at paninira yung sa'yo. Pakialamero ka eh. Unang-una, matagal ko na sinasagot ito. As long as na nasa public yung video, lahat tayo nakakapanood, may right tayo na magkomento doon sa video. 'Di ba? Ang i-challenge mo na lang yung kung tama ba o hindi yung sinabi ko tungkol doon sa video. 'Di ba? Kasi yung pagko-komentaryo tungkol sa video, wala namang bawal doon eh. Actually, doon sa mismong video nga ni Sardonsky, kasi video ni Sardonsky to eh. Doon sa video mismo ni Sardonsky, may comment section doon eh. Meaning, may kalayaan ka na sabihin kung anong gusto mo sabihin doon. At pwede rin naman mag-reply yung idol mo doon sa comment. Kung mali yung nasabi, pwede niya replyan doon. Nagkakamali ka, bla bla. 'Di ba? Hindi yung pangingialam. Eh di private ang video kung ayaw pakialaman. 'Di ba? I-private ang video. Yun lang naman yun eh. Pagka hindi intended sa public ang isang bagay, huwag niyo ilabas sa publiko. Kasi once na ilabas sa publiko yan, maraming masasabi ang tao diyan. 'Di ba? At hindi laging pabor sa iyo. Tapos yung sinasabi mo ditong naghahanap buhay yung tao ng maayos, fake yung video na ginagawa niya, maraming naluloko. Paano naging maayos na pamumuhay ang panluloko? Ikaw naman. 'Di ba? I know lahat tayo hindi perpekto, makasalanan tayo lahat. Pero ang pinag-uusapan natin yung video. Yung video ba ni Sardonsky, peke ba yon o hindi? Fake. O maraming naniniwala doon. O panluloko ba yon o hindi panluloko? Paano naging maayos yon? 'Di ba? Ikaw nga, pinakikialaman mo yung content ko. Hindi naman kita pinagbabawalan. Sinasagot pa nga kita eh. Yan yung mga bagay na hindi ginagawa ng idol mo. 'Di ba? Yung pagsagot sa video. Anyway. Pero shoutout Sir Alden Pareha. Sabi ni Sir Dan Torrente, parang ginamit niya lang yung may client niya para makapag ghost hunting vlog sa bahay ng client. Hindi, actually siguro kinokontak siya niyan, 'di ba? So just imagine kukontakin ka tapos walang mangyayari dun sa ano. Ito yung kay Sir J Costura kagabi. Shout out Sir Nadsky or Ma'am Nadsky. Ano po ba kay Ma'am or Sir? Sorry. Hindi ko po alam kung ano eh, 'di ba? Nung nakita ko yung trailer, inspired Korean movie din na Haunted Asylum. Oo, sabi nila, may ano daw 'yon, inspired daw sa Korean yung strange frequencies. Doon naman daw talaga in-inspired 'yon. Hello Ma'am Sweet Centeno, long time no see. Happy holidays po, 'di ba? Sabi ni Sir June Niebla, Happy New Year. From Masapang Victoria Laguna. Hello, Happy New Year po. Sabing gano'n ni Sir Vicente Mabala. May conclusive po. Pera-pera lang talaga ang buhay. Marami nang kumita ng serbisyo niya pero as usual, lahat generally intended to lure out some information he wanted to capitalize and further confirmed his own modified intentions. Ano sa Tagalog nun? Joke lang, 'di ba? At yes, nagtatanong. Bakit nagtatanong, 'di ba? Dapat siya ang nagpapaliwanag at kliyente ang magtatanong. Hi, tama si Gat Jose Rizal. There are no tyrants if the majority will never bow down and blindly agree to follow the magnitude and be enslaved to the wealthy or infamous few out of fear, out of lack of intelligence, out of pervasive necessity, or just maybe out of compressed desperation.
Although na hindi ko naiintindihan to, mukhang maganda yung tunog ng sinama. Hindi, sorry, talaga pong mahina ako sa English. I do admit. 'Di ba? Or kaya ko namang intindihin, kaya lang kailangan magtrabaho ng brain cells ko ng Kaya nga nakwento ko naman na nag-try ako mag-call center. 2 months lang yung tinagal ko. Kasi yung sa call center kasi madali lang naman for me yung puyat okay lang yun eh. Sanay naman ako doon eh. Tsaka yung mismong trabaho madali lang naman lalo na pag nalaman mo. Ang mahirap kasi doon pagka yung alam mong halimbawa may problem si client. Alam mo kung paano alam mo kung paano i-troubleshoot eh. Kaya lang kung paano mo i-relay sa kanya yung message ng klaro. Yun ang mahirap kasi doon eh. Yung alam na alam mo na yung sasabihin pero yung language barrier. Although na hindi naman talaga ako ignorante sa English Nagkakaroon kasi ako, pwede siguro yung sulat-sulat, yung type-type, pero yung conversation, 'di ba? Hindi ako dun sa English talaga. Aminado ako dun. Hindi ako ganun ka Anyway, salamat Sir Vincent Mabala. Lods Bungo, wala bang pamasko t-shirt? Sa ngayon wala eh. Hayaan nyo pagdating ng panahon. 'Di ba? Tsaka wala pa rin ako makita supplier ng t-shirt. Sabi ni Sir Ronel Longhas, ito na naman, sumama ka para malaman mo. Sir, ilang beses ko nang sinasabi ito eh. Kaya nga ang reply ko na lang sa'yo tanga. Kasi sir, yung sumama ka para malaman mo, ano yung sasamahan ko doon? Pwede mo namang i-analyze yung video. Unang-una, ang problem kasi ay yung video, hindi naman yung lugar. Hindi ko kahit kailan naiintindihan yung sumama ka para malaman mo. Pumunta ka doon para malaman mo. Hindi naman yung lugar ang may problema eh. Yung video, sa video, pwede kasing ang mangyari kapag sumama ako sa mga yan, magseryoso yung mga yan. 'Di ba? Yun yung point na wala nang makikita. Kasi, pero pag sila-sila lang, bigla na lang may magpapakita, bigla na lang may magpaparamdam. Natatandaan niyo yung video ng Black Lady House. Tingnan nga natin mga kababayan ko Kahit kinder ang malalaman mo talagang fake ito eh. Black Lady House. Yung ito kay Kuya Red tingnan natin ito, mga kababayan ko. Bigyan natin ng focus. Magandang gabi sa'yo. Ito yung Black Lady. Actually, giba na to eh. Yung mga nangyayari dito sa Black Lady House na to, Diyos ko naman. Kailangan ng tulong dito. Yun naman Kahit sino naman ang ito, ano ba to yung most replayed na to? Bayan kaya ng bro, hindi balahibo ko. Pare, wala naman Pare, sumilip ba eh? Andito, sumilip. Oh. Saan ba yung nito, yung mga compelling evidence. Sumasayaw pa nga yung aparador na yun. Ayan Oh, Malakweli, Bas! Sevenina. Bebas. Lagi na lang ganyan yan. Alam mo, naniniwala ka ba dyan? The name of Jesus, tumigil ka! Protektahan mo bro. Pare, malakas to. Bro, protektahan mo. Tapos kasama dyan si Reborn eh. Na-prove na fake itong mga to eh. May behind the scenes nga niyan eh. Hindi mo pa ba napapanood yung behind the scenes na na nila Reborn? Pakita ko nga dito. 'Di ba kasama niyan si Reborn? Ayan ito si Reborn. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli nagbabalik Reborn Adventure. Nandito kayo mga idol na malaking karangalan. Ayan ha. Na-collab ko ulit si Kuya Red Ghost. Si Reborn yan. Sino pang kasama dito? Yan si Sir Gary. Sa lahat ng Kuya Red family dyan. Si So guys,
Ayan o, kasama ko yan. Kinuwento niya sa akin. May content ako na ini-interview ko yan. Yung mga mismong kasama ni Kuya Red, ano ang proof na na fake yan. Bibigyan kita ng example. Ito lang yung nilalabas ko pero meron pa akong isa na hindi ko nilalabas. Na ilalabas ko lang yon kapag kapag kaharap ko na si Kuya Red. Ayan o, bibigyan kita example. Ito ha, ito yung si Reborn, yung kasama ni Kuya Red. Ano pa ba ang kailangan samahan ko dyan? Proven na yan eh. Laboy, boy. Ay, good. Go. Pag-intro lagi na mo. Pag-intro gina mo. Materi ba? Pag diri lang ka. Diri lang ka. Diri lang ka. Ikaw na bahala mo. Balo ka mo. Tingog wakwa. Ha? Balo na Ha? Ikaw yan, kabalo ka Ayan yan. o, si Sheila, asawa niya. Sheila Ghost 21. Ayaw. Ako na lang. Oh. Ano, wag makikilala ang boses mo eh. Ano ba? Hanggang ngayon tanga pa rin tayo dyan. Ilang taon na tayong dapat sinusuri yung mga ganyang bagay eh. Naiintindihan ko, mga unang nood nyo, sige maniwala kayo, naiintindihan ko kayo. Pero pag ina-explain na sa inyo na peke ang isang video, 'di ba? Pwede niyo naman akong kontrahin na na mali yung analysis mo. Na pagkamala mo lang peke yan. Pero hindi eh. Ang laging sumama ka para malaman mo, inggit ka lang. Ano yung mga niyo, nakakatalo ba ng argument yon? 'Di ba? Nakamaskara ka. Ano pa ba yung mga sinasabi nyo sa akin? Kayo naman, mga kababayan ko, ilang beses nang inaano sa inyo yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Dapat natututo na kayo eh. Takot ba kayong harapin yung katotohanan, men? Ano ba? Kitang-kita na nga dyan sa Black Ladies, kinakalabit nga ni Sards yung bago masaniban si Boy Balud eh. Ano ba? Anyway, forward tayo, no? I-challenge nyo yung sarili nyo. Kung hindi nyo matanggap yung sinasabi ko, open naman ako eh. Sabihin nyo doon, mali yung sinabi mong analysis kasi ganito yan bungo. 'Di ba? Bla 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 bla. Yung sinabi mong fake, hindi fake yon kasi ganito, ganyan, ganyan. Ganun lang naman eh. 'Di ba, men? Oh, sabi ni Sir Abad Boy TV, kahit kailan walang kakayahan ang baraha makakita ng kahit na ano. Kung talagang nakakakita siya, dapat nakikita niya. Ito, wala akong alam dyan sa mga baraha na yan. Maybe totoo sinasabi ni Sir Abad Boy TV or hindi. Pero nakikita ko yung logic nung nung comment niya eh. 'Di ba? Kung talagang psychic si Sir Jay Costura, minsan hindi na dapat kailangan ng baraha para sumagot. 'Di ba? O ganito na, same tanong naman kay Sir Ed Caluwag, Same tanong kay Sir Ed Caluwag. Bakit si Sir Ed Caluwag gumagamit pa ng gadget? 'Di ba? Bakit gumagamit pa ng gadget si Sir Ed? Din siya, psychic, nakakita din siya at nakakarinig din siya ng sinasabi ng multo or ano. Ang sagot kasi ni Sir Ed diyan, yung gadget na yun ay hindi naman para sa kanya yon, para sa ating mga nanonood yun. 'Di ba? Para sa ating mga nanonood yung gadget na yun, para may confirmation kung ano talaga yung nangyayari doon. Kasi as a psychic, 'di ba? May pagkahalimbawa hindi ka kini-question, may freedom ka eh. May freedom kang gawin ang lahat eh kasi hindi ka naman mado-double check, 'di ba? Kahit ako ngayon, mag-psychic-psychican ako sa harap nyo. Sabihin ko ngayon, dito nararamdaman ko may parang presensya dito. 'Di ba? Pangahawakan niyo yung sinabi ko. May freedom ako eh. Kahit mag-imbento ako dito na sabi niya tulong daw, tulong, naririnig ko. Hindi niyo naman naririnig. Ako yung psychic. 'Di ba? Sasakyan niyo ba ako? Kaya ang role nung gadget kay Sir Ed, hindi naman sa pinagtatanggol ko si Sir Ed, pero yun ang sagot niya eh.
para sa mga nanonood yon, para ma-confirm talaga na totoo yung sinasabi ko as a psychic. Pero kadalasan kasi, ang nangyayari, ang maling paggamit kasi ng gadget ng mga psychic, nangyayari, pagka tumunog ang gadget, sasakyan ngayon nung psychic. Bibigyan ko ngayon ng example. Ito yung prime example ng isang bagay na ginagawa ni Sir Ed, dito sa Bitbit Bridge, ito yung alam mo, sometimes, nagiging skeptic ako kay Sir Ed minsan eh. Kahit alam din naman ni Sir Ed yun. Pagka halimbawa, siguro naman nararamdaman niya na rin pagka halimbawa may sinasabi Sir Ed at hindi ako naniniwala. 'Di ba? Alam ni Sir Ed naman yun. Kasi iba, alam niya yun, naiintindihan niya yung ko eh. Hindi naman butthurt si Sir Ed eh. Naiintindihan niya yung yung line of vlogging ko. Na talagang truth seeker ako. 'Di ba? Alam niya yung bilang kaibigan ko, alam niya rin 'yon. 'Di ba? Kaibigan ko si Sir Ed na as in kaibigan ko talaga, pero pagdating kasi doon sa video, alam niya yung yung pagiging skeptic ko eh. May isang example dito sa Bitbit Bridge. 'Di ba? Ako skeptic ako doon sa doon sa yung kanyang dowsing rod. 'Di ba? Dito niyo mapapanood mga kababayan ko. Dito sa interaction namin sa Bitbit Bridge. No? Pinapakita niya naman, sports naman si Sir Ed. 'Di ba? Minsan naki-question ko 'yan si Sir Ed eh. Totoo ba talaga? Kasi ang sabi ko, ang feeling ko kasi may micro movement yung yung dowsing rod, yung parang sinasadya mo lang. na-capture naman dito eh. Kaya yung sinasabi na pag si Sir Ed yan, totoo yan para sa'yo. No! Harap-harapan kong ini-scrutinize si Sir Ed. Panoorin nyo to. Magdedemo. So, anong gabi pa magbigay mo si Sir Ed? So nandito tayo, dapat doon din siya pupunta. Okay. Para maging consistent tayo. Kasi dito ako. So magde-demo siya dyan ng dowsing rod, Dito nakikita niya naman na duda ako sa kanya. Pero kita niyo kung paano ako i-address si Sir Ed. Oo nga, no? Saan? Dito ako. Ganyan naman yung direction. Kasi feeling ko talaga sinasadya niya yan eh. 'Di ba? Dapat lalagpas sana yan kung hindi na kung ito lang, dapat lalagpas siya, no. Gagalaw-galawin ko. Dito ako. Babalik. Sige nga, sir, yung kamay. Sasabihin ko diyan kung ano yung duda ko. Para makita nila na. Kasi ang unang theory ko dyan, may micro movement yung kamay. Yan. Ayun yung sinasabi mong tingnan natin yung micro movement. Saan? 'Di ba? Pinapakita niya naman sa akin up close kung may micro movement o wala. 'Di ba? Ako, wala ako nakita. I don't know kung may mahuhuli kayo. Pwede niyo naman panoorin yung video na yan, para maging klaro. O, let's say, kahit hindi ko nahuli, let's say fake ito. Let's say fake ito, no? Ito yung hindi ko naiintindihan. Ito kasi isang bagay na nakapagpabilib din sa akin. Alam niyo yung bell? Ang nag-conceptualize kasi nung bell, ang nag-reverse engineer, hindi naman nag-conceptualize, sorry. Ang nag-reverse engineer nung bell, si Sir Lance. Si Sir Lance ay kaibigan ko rin. Yung sistema kung paano matitrigger ang bell, 'di ba? Alam ko. Kasi yung prototype na yan, ako yung unang nakakita kesa kay Sir Ed. So, pinag-aralan na namin yung yung bell na yan. Yung kung paano, merong sensor yan sa gilid na kailangan matitrigger lang yan. Kung yung sobrang lapit mo lang, 'di ba? At kailangan ang titrigger diyan yung yung kamay. Or kahit pero hindi yan matitrigger pag inano mo ng patpat ng damo. Hindi yan matitrigger, kailangan kamay. I don't know kung ano meron sa kamay, Siguro may kinalaman tayo sa pag-conduct ng electromagnetic field. Kaya natitrigger siya ng kamay. Kailangan halos dikit na yan eh. Bago matrigger, wait lang ha, ipapakita ko sa inyo yung explanation ni Sir Lance. Diyan. Saan na ba yun?
Para maintindihan nyo, no? Kasi minsan ang bintang sa akin, bias ako towards kay Sir Ed. Well, slightly, dahil kaibigan ko yung tao. Hindi naman mawawala yon. Pero tinatry ko naman talagang maging, tama ha, dito sa channel ni Sir Ed Kaluwag, nung pumunta kami sa bahay ni Sir Lance, ito, dito sa The Visitor na to. Meron dito na dinidiscuss ni Sir Lance yung Ay, hindi pala, trailer pa lang pala to, sorry. The Visitor. Si Sir Lance na mismo mag-explain kung paano, Para, So, ito yon. O, pakinggan natin si Sir Lance, ha. Researcher and enthusiast po tayo ng mga anything about the occult. So gusto ko pong introduce sa inyo yung ginawa kong or reverse engineer natin na item or paranormal investigation tool na inspired ng Dead Bell na ginawa ng company sa US ng pangalan ay Ghost Stop. So ito, siya, reverse engineer natin yung Dead Bell and nilagyan natin ng improvements. So paano pa nag-work yung Dead Bell? So in layman's term, ang ginagawa niya kasi pag merong parang, di ba yung mga tao may electric charge tayo. So parang REM pad yun eh. Pag merong lumapit dito na may electric charge, tutunog yung bell. So, sampling ko muna. Tingnan nyo, pag lapit ko yung bakal, wala nangyayari. Diba? Pero, pag yung kamay ko nilapit ko, siya. So, kailangan talaga may electric charge din yung lalapit. Tsaka kung yung proximity niyan, sobrang lapit yan bago tumunog. So, ito yung nangyari ngayon sa Bitbit Bridge, mga kababayan ko. Para maintindihan nyo, kasi i-roll out na natin yung dowsing rod. Kasi bago pa man kami lumabas dyan. Kasi habang nagkikwentuhan pa kami dun sa parang headquarters namin dyan sa tabi ng Bitbit Bridge, biglang sinabi ni Sir Ed, may nakikita ako doon. Ako naman, as a skeptic, baka naman mamaya binubullshit lang tayo ni Sir Ed. Tapos, parang sabi, sige, testingin natin yung dowsing rod, ha. Yun na, kinwestiyon ko na yung dowsing rod. So, tumuturo nga naman sa spot na to. 'Di ba? Tumuturo sa spot na yan. Sige, medyo may duda pa rin tayo eh. Malay mo, may manipulation na ginagawa si Sir Ed na kailangan talagang tumuro dyan yung dowsing rod. Ibigay na natin yon sabihin na natin pandaraya yon sa part ni Sir. Magiging fair tayo, no? Na ito yung hindi ko ma-explain. Alam niyo naman kung paano ma-trigger yung yung dead bell. Ito, nilagay niya yung bell doon sa spot kung saan daw tinuturo yung ng dowsing rod at kung saan may nakikita daw siya. So ang leading dito si Sir Ed. 'Di ba? So ito nangyari. Ngayon, niya, susummon niya diyan. Diba? Uy, very good. Diba? Tumunog yung bell. I mean, ibig sabihin positive doon sa lugar. Nabinyagan na siya. Diba? Ito yung mga isa sa mga bagay. I don't know, baka may explanation kayo, no? Hindi ko na may isasara yung book ko na ito ay paranormal pa rin. Malay mo may explanation pa rin kayo. Pero ito yung isa sa mga bagay na sinasabi ko na kapag ka ang psychic gagamit ng gadget, gagamitin niya yun as gamit, hindi yun yung sasakyan niya. 'Di ba? May time kasi na ganito, no? Kay Sir J. Costura, lipat tayo. Ito, cellphone app naman yung cellphone app yung gamit niya sa Simbahang Lubog. Simbahang Lubog. 'Di ba? Pumunta siya sa Simbahang Lubog. Dito yung hindi ko naiintindihan. Cellphone app yung gamit niya
ang nangyayari, siya yung sumasakay sa sa sinasabi ng cellphone app. For example, ito no, dito sa banda rito. Help me. Paano kita matutulungan, Di Alice? ba? Yes. Tapos yung name na Alice na yan, kailan ba sinabi yan? Eh kahit sino pwedeng gawin yun eh. Halimbawa kahit ako, help me. Paano kita matutulungan? Sasakyan ko yung sinasabi. Hindi na siya yung direktang nakikipag-communicate. Yung na mismo. Yung mismong cellphone na yung sinasakyan niya dito. 17 lang ang nakalagay dito. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng 17. Tamo, hindi niya alam, psychic ka, di ba? Yeah. Inirewind ko ng konti ha, hanggang sabihin yung 17. Kasi nagsabi na 17 yan eh. Kasi, Parang may naririnig akong babaeng umiiyak. 17. oh, nagulat Ilang siya. taong ka? Tamo, biglang huli yung sasabihin niya, 17. Ilang taon ka? Di ba? Nauuna yung gadget. Yes, yung paggamit ng ghost tube or ng spirit talker, ayoko nang questionin. 'Di ba? Pero maiintindihan ko sana kung psychic ka. Halimbawa, yung sagutan nyo ay may sense. Halimbawa, nagtatanong ka ilang taon ka na? Biglang sinabi 17. Mas kapanipaniwalang pa nga yung kay Jing Relano eh. Kasi on point yung mga sinasabi nun eh. Sa tanong eh. 'Di ba? Pero yung ito, nauuna 17, ilang taon ka na? Biglang tatanungin niyang ganun, men. Siya yung nag-a-adjust para sa gadget, 'di ba? I hope you get my point, mga kababayan ko. Regarding this, mukhang napapahaba na tayo. Patuloy nga tayo sa shoutout. 'Di ba? Boss Bry Official, shoutout, sabing gano'n, naniniwala ko bungo sa sinabi mo about sa Bible. Meron din yan explanation sa Discovery Channel. Naniniwala kasi ako, bago pa tayo dumating sa mundo, meron na talagang modern civilization na nauna sa atin. Kaya yung mga bato sa Egypt na may nakadrawing about sa past, may mga eroplano, cellphone. Hindi, sir, yung sa Egypt na sinasabi mo kasi, yung nakadrawing yun, kaitsura lang. Pero may ibang meaning yun. 'Di ba? Ang meaning pala nun ay name ng nila, ng pharaoh. Anyway, no. Pero shoutout sa iyo, Boss Bry Official. Sir Jed Samiliano. Si Ma'am Always Lay. Shoutout po. Sabi gano'n ni Tatay Pisot, tingnan mo, last 3 days upload ni Donsky, saka last 3 days upload mo. 10K ang views ni Donsky, samantalang sa'yo, itong upload mo 3 days din, 700 lang views mo, haha, may inggit ka talaga. Tsaka, kailan ka pa makakuha ng... I don't give a shit, just sa silver play button na yan. Ito ha, sabing gano'n, yun nga daw, maliit ang views ko. Alam mo, kung ang hinahabol ko, although na hindi ko naman sasabihin na ayokong magkaroon ng views. Pero ang key kasi dito, hindi ito yung priority ko eh. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo na hahabulin ko yung silver play button na yan, mas magaling akong gumawa ng peking video kaysa kay Donsky. Proven na yan. 'Di ba? Proven na yan. Nung na-make ako ng video sa ospital, sa Plaridel, mas maganda ako mameke ng video kumpara kay Sir Donsky. Kasi kung yun ang hahabulin ko, makikitrend ako sa ginagawa ng mga yan. Di ba, men? Sabi ni, shoutout Tatay Pisot. Ito yung supporter ni Donsky. Tapos sabi niya gano'n, no?
10K ang views ni Donski daw. Last 3 days uploaded. 10K. Just imagine 10K. Ilan na subscribers niyan? 300,000 plus, di ba? Ba't 10K lang ang nanood? Ilan ba subscribe? Magpo 400 na nga yata si Sir Donski eh. Tingnan nga natin. Donski Gash TV. Just imagine 332,000 subscribers, 10K lang ang nanood. Hindi ka ba kinikilabutan nun? 'Di ba? 10K yung nanood do sa 332,000. Asa na yung 320,000 subscribers niya? 'Di ba? Eh ako, sabihin mo, 20,000 ang subscribers ko, 700 lang ang nanood ko. Eh iba-iba ang content ko eh. Hindi naman from the beginning paranormal na ang content ko eh. Paiba-iba ako ng content eh. 'Di ba? Majority ng nag-subscribe sa akin kay FLM pa 'yan. Eh laos na si FLM eh. 'Di ba? Kaya invalid na ikumpara mo ako diyan. Sabi ni Michael Vallejo, salamat sir mong sa ginoo. Salamat din po. Dex Costales, hello. Ang nakita ko dito sa ginagawa ni Costura ay ang mga katulad nito. Pagtatanong, pagmamarites, panghihinala, o walang katuturang hula, walang sariling confirmation as psychic. Pinalala niya lang ang sitwasyon ng kanyang client. Bullshit. Hello, Sir Julius Sioho. 'Di ba? Sabing gano'n ni Mark Jade Tavaro, umiyak ka na lang bugok, puro kaganyan, mukha kang eng-eng. Sabi ni Gemma Rizmenga, totoo naman, sinalinyo, bakit kayo ganoon? Lagi ako nanonood kay 88. Legit. Yung mga taong walang inggit, hindi naninira, mas naniniwala ako kay Duwende, totoo naman na may duwende. May mabait. Yung duwende, hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Si Linyo ang peke. Hindi naman, kababayan ko. Totoo naman si Linyo. Bullshit. Hello, Ma'am May Malugenya. Happy New Year. Sabi gano'n ni Zil Cazarilla. Hi, B. Off topic, Capricorn ka. Ano yun? Capre na mais. Corny. Gemini po ako, Gemini. Hello, Ma'am Emmy. Sir Neil Lester, hello. Jake Morte. Ito si Sir Bloomberg. Okay naman to si Sir Bloomberg. Kaya lang nag-init ito nung sinabi ko na dapat ipagbawal na yung paputok. 'Di ba? Sabi niya gano'n, KJ daw ako. Okay lang naman, 'di ba? Hello, Sir Mike So, tama ba? Nali, si Ma'am Nali. Mike So kasi yung tag mo eh. Sabi ni Sir Mario Bonina, delikado po talaga yan kasi dapat po china-challenge po yung mga ganyang delusions para yung tao mismo questionin niya yung sarili niyang experience. Hello, Hachigala. Hello. Romulo Butial, hello. The charming the charming one. Hello. Si Sir Devon Ray pala to. Jamir Anastasio, Sir Mayan Regosta, si Ma'am Clary Genius, si Sir Yokimina, Sir Martsan, Sir Roderick Mercado, Ma'am Hope Pasinabao, Sir GC719, Brian Joseph Gamiao, hello, salamat sa walang sawang suporta. Sir Jimmy Roche, Hope Francisco, hello. Ay, Pasinabaw pala, sorry. So, Ma'am Ahanueva, Sky Ventores, Casimira, Sir Kel, hello. So, yun lang po muna, overtime na tayo. Alas 10 yung
main content. Maraming salamat po. Bye-bye.